Sa ating pong huli at ikatlong ating awiting espiritual, page 163, Blessed Assurance. Page 163. Blessed Assurance, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, no burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral naman po natin sa letra ng ating Diyos, tawagin po natin ang ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Magandang umaga sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating pong mga Biblia sa Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Verse 1. My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast strike thy hand with a stranger, thou art snared with the words of thy mouth, for thou art taken with the words of thy mouth. Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend. Go, humble thyself, and importune thy neighbor, or make sure thy friend. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself like a roe from the hand of the hunter, and like a bird from the hand of the fowler. Surety-ship. Yan po ang pamagat ng pag-aaralan natin ngayon pong umaga. And may God bless the reading of His Word. Shall we go to the Lord in prayer?
Heavenly Father, we come before thy throne of grace. We offer our praise and thanksgiving. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan niyo sa amin. Sa isang linggo nagdaan sa aming buhay, lalo na sa inyong pag-iingat sa amin, na sa kabila na ang bagyo ay dumaan, kami po'y ligtas. Iningatan niyo po kami, walang kasakunaan at kapahamakan ang nangyari sa amin. Lahat ng yan ay dahil sa inyong kabutihan, biyaya at kaawaan sa amin. Kinikilala po namin ang lahat ng ito, Diyos, at lubos kaming nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa amin. At lahat ng mga biyaya po ninyo, mga pagkain na binibigay sa amin araw-araw, kalakasan ng aming mga katawan, lahat po yan ay aming pinagpapasalamat sa inyo, Panginoong Diyos. Tunay po kayong tapat, dakila, sa kabila ng marami naming kasalanan at mga pagkukulang. Kaya may nahihiya, Panginoong Diyos, humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Hugasan niya kami at linisin. Ihanda niyo ang aming mga puso at isipan sa pagtunghay ng iyong mga salita. Gawin niyo kaming karapat-dapat, maging kagalakan, kasiyahan namin ang matunghayan ng iyong mga banal na salita. Ma-appreciate namin, Panginoong Diyos, ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Maunawaan namin ang iyong kalooban, ang iyong utos, ang iyong pangaral, at ito po ay aming may apply at may pamuhay. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Suretyship. Sa kabanatang ito, ang taong pantas na walang iba kundi Solomon ay nagbigay ng ilang mahalagang pangaral. Una, ang pag-iwas sa padalos-dalos na pagiging panaguro. Yan ay mababasa natin sa verses 1 to 5. Ikalawa, inilantad niya ang kasalanan ng katamaran in verses 6 to 11. Ikatlo, inilarawan ang isang masamang tao in verses 12 to 15. Binanggit ang 7 bagay na kinasusuklaman ng Diyos in verses 16 to 19. Nagpayo na sumunod sa mga tagubilin at utos ng magulang in verses 20 to 23. Lastly, nagbigay ng mga babala laban sa pangangalo niya in verses 24 to 35. Talakayin natin itong mahalagang paksa, suretyship. In verse 1, sabi rito ni Solomon, "My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast strike thy hand with a stranger." Now, what does surety means? It means a formal engagement, such as pledge, given for the fulfillment of an undertaking, or one who has become legally liable for debt, default, or failure in duty of another, or the state of being sure. Kung kaya't yun ang ibig sabihin ng surety. The state of being sure, guarantee, certainty, or security for payment. Ang legal term o yung madalas na salita na ginagamit in transaction, business transaction ay guarantor. So ito'y may kinalaman sa pangungutang at pagpapautang o kaya paglalagay ng sarili bilang guarantor. Yan ang suretyship. Yung sarili mo, itinataya mo, inilalagay mo para sa utang ng iba. For example, kaibigan o kaya kakilala. Na in case yung kaibigan o kakilala hindi makapag-perform ng kanyang duty, ikaw ang mananagot. Diba? Ganun ang ibig sabihin ng guarantor. Yun ang ibig sabihin ng surety. Okay? Sasaluhin mo ang iyong kaibigan in case hindi makapag-perform o mag-fail siya ng kanyang obligation. Some examples na makikita natin sa Bible ay yung ginawa ni Judah, isa sa mga anak ni Jacob, na sinalo niya yung kanyang kapatid na si Benjamin. Yun yung time na si Joseph ay naging governor ng Egypt. At 13 taon na ang nakalipas. Wala nang balita si Joseph sa kanyang pamilya at maging yung kanyang pamilya wala nang balita sa kanya. Akala nga nila patay na si Joseph. Pero nangyari, nagkita silang muli after 13 years. Kaya tuwan-tuwa si Joseph. Kaya lang hindi siya nagpakilala at hindi rin siya nakilala ng kanyang mga kapatid.
So, inalam ni Joseph ang kalagayan nila. Kunyari, hindi niya alam. Kunyari, hindi siya kilala. Tinanong niya, yung tatay niyo, kamusta ba? Buhay pa ba? Buhay. Yung mga kapatid niyo, okay ba? Okay. Yung bunso niyong kapatid, meron ba kayo? Yun yung kapatid niya, si Benjamin. Kaya lang, hindi nila isinama. Naiwan doon sa bahay. Doon nagkaroon ng interest si Joseph. So, pumunta yung mga kapatid niya doon sa Egypt para bumili ng grain, pagkain, dahil nagkaroon ng famine. So, ang ginawa ni Joseph, binigyan sila napakaraming pagkain, tapos ibinalik pa yung pera na doon sa sako, tapos pinababalik sila. Kaya lang, sabi nila, makakabalik kayo kung isasama ninyo ang inyong bunsong kapatid. Yan. Ngayon, pag hindi nyo isinama yon, hindi kayo mga tunay, kayo ay mga mandarambong. Kasi sinetap niya Kunyari, hindi sila nagbayad, binalik yung pera Yan. At ang ganda ang plano ni Joseph doon para makita niya yung kanyang kapatid. Kung hindi kayo mga mandarambong, patunayan niyo sa akin, pagbalik niyo rito, dali niyo yung kapatid na si Benjamin. So wala silang nagawa, uwi sila, yun ang ibinalita nila sa kanilang tatay. Nung narinig yan ni Jacob, tutol siya. Ayaw niya. Kasi baka hindi na makabalik yung kanyang anak. Pero si Judah ang naging surety. Basahin natin ang kwento sa Genesis chapter 43. In Genesis chapter 43. In verse 8, sinalo ni Judah si Benjamin at nangako siya na ibabalik niya si Benjamin sa kanyang tatay. Yeah. Genesis chapter 43. Look at in verse 8. And Judah said unto Israel, or Jacob, his father, send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and also our little ones. Verse 9. I will be surety for him. Guarantor. Guarantor yan. I will be surety for him. Of my hand shalt thou require him. Kung hindi ko siya may balik, ako, singilin mo siya sa aking kamay. Singilin mo siya sa akin. Yun ang ibig sabihin niya. Siya ang mananagot, in other words. If I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame forever. That's suretyship. Nanawa natin? Another example, si Paul, naging surety rin siya kay Onesimus. Si Onesimus ay servant ni Philemon. Yan. Kaya lang may ginawang kalokohan si Onesimus. Tumakas siya, servant siya, hindi niya pwedeng gawin yan. Tumakas siya, at siguro meron pang dinalang hindi dapat dalhin. In other words, baka meron siyang ginawang pagnanakaw, tumakas siya. Ngayon, nung napunta siya sa Rome, na-encounter niya si Paul at doon si Onesimus nakapakinig ng preaching of the gospel ni Paul. At na-convert si Onesimus. Ngayon, siyempre, nalaman ni Paul ang background ni Onesimus at yung kanyang ginawa, nais niya na bumalik siya kay Philemon, sapagkat yun ang tama. I-amend niya ang anumang kanyang mga atraso, ayusin niya ang kanyang mga naging gusot bilang kapahayagan na siya'y totoo ng Kristiyano at kapahayagan ng pagsisisi. Kaya sinulatan ni Paul si Philemon at pinakiusapan si Philemon na tanggapin muli si Onesimus. At ginawa ni Paul ang kanyang sarili na guarantor. Basahin natin, Philemon in chapter 1, verse 17. Philemon, chapter 1, pagkatapos yan ng Titus. Yan. Look at in verse number 17. If thou count me, therefore, a partner, receive him as myself. Yan. Pinakiusapan po ni Paul si Philemon, tanggapin mo siya gaya ng pagtanggap mo sa akin. If he hath wronged thee, or oweth thee anything,
put that on mine account. Ako na ang magbabayad. So si Paul, ginawa niya ang kanyang sarili na surety o guarantor. Ano man ang atraso ni Onesimus, i-charge yan kay Paul. That is the essence and principle of suretyship. Ang suretyship o panaguro ay maaaring legal na pasukin. At mabuting gawain yan bilang pagtulong. At kung wala namang pinsala sa sarili na idudulot o kaya sa pamilya, okay yan, mabuting gawain yan. Yan ay good works. Kaya lang, may danger. Hindi po ito basta pinapasok. Discretion is necessary in ordering our affairs, which is part of the character of a good man. Sa pag-aaral natin ng Book of Proverbs, di ba, kaya natin to pinag-aaralan, nais nating makatamo ng wisdom, nais nating makatamo ng knowledge, ng understanding, ng discretion, so that we can order our affairs according to the will of God. We should conform ourselves sa mga kautusan at prinsipyo ng Panginoon so that tayo po'y makapamumuhay ng matuwid at banal. Hindi lamang sa paningin ng Diyos, pati rin po sa ating kapwa, sa ating lipunan. Napaka-importante ng discretion. Kaya nga, lagi nating binibigyan ng emphasis yan. Nabanggit natin yan in chapter 1 of Proverbs in verse 4. Proverbs chapter 1 verse 4. Sabi rito, Proverbs chapter 1 verse 4, to give discretion or to give prudence, subtlety, to the simple, to the young man, knowledge and discretion. Kailangan ng discretion. Also in chapter 2 verse 11, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. Now again, what is discretion? Discretion is the freedom or authority to judge something or to make a decision about it. Discretion. Kailangan yan, lalo na pagpapasok ka sa isang business transaction, particularly suretyship. Yan. So narito ang ilang mga importanteng guidelines, lesson o reminders na ibinigay ng taong pantas sa mga papasok ng suretyship. Siyempre, minsan, pairalin mo ang awa, di ba, sa isang kaibigan na nalubog sa utang o kaya may atraso, sa kagustuhan mong tumulong, gusto mong tulungan, itinataya mo sarili mo. Ilalagay mo sarili mo sa suretyship, surety, or guarantor, para matulungan mo yung kaibigan mo. In case na hindi nga siya makabayad sa kanyang atraso o pagkakautang. Kaya, siyempre, tayo po, mga mananampalataya, madalas umiiral sa atin yung awa, di ba? Kaya lang, ay dapat maintindihan natin yung panganib or gulo na maaari nating pasukin pagka ganon. Ito yung sinasabi ng taong pantas. So narito ang ilan sa mga leksyon na dapat nating tatandaan, mga kapatid. Guideline number 1 or lesson number 1. We must not enter rashly into suretyship. Going back to our text, verse 1 of chapter 6, sabi ni Solomon, my son, if thou be surety for thy friend. Tagalog, anak ko, kung ikaw ay naging mananagot or mananagot sa iyong kapwa or kaibigan. That's the word. Mananagot. Ikaw ang mananagot. Sasagutin mo yung kaibigan o kapwa o kakilala na may atraso. Yan. Sa panahon ng mga Israelita, mayroon na palang umiiral na sistema o practice pagdating sa trade transactions, ano? The value of loan or credit. Alam na pala nila yan Noong panahon, may creditor na, may loan o credit, mayroong debtor. Siyempre, pag may creditor, may debtor. At may guarantor. Surety. Yan.
at security of payment. Yeah. May tao na siya ang magsisilbing security of payment. That's the essence of suretyship. Ito ay pagpasok ng iyong sarili sa isang transaksyon ng pangako na magbabayad ng utang. My son, if thou be surety for thy friend. Now, yung salitang friend dito ay may ilang mga kahulugan po yan. Una, surety for a friend. Para sa isang kaibigan. Guarantor for a friend. In case hindi niya kaya o kung kinakailangan mong saluhin siya. Yan. Kung siguradong alam mo ang kanyang circumstances. Dapat alam niya ng guarantor yung circumstances. At gusto mong makatulong. Yan. Kasi delikado pag hindi mo alam yung circumstances. Umutang pala, habit na palang mangutang, manggagancho pala, tapos sasaluhin mo. Delikado. Tapos akala mo, ganun lang yung utang. Yung pala, laki. Ipit ka ngayon dyan. Patay ka ngayon. Kaya, siguraduhin mo na yung sasaluhin mo, bagamat gusto mong tumulong, alam mo yung kalagayan. Lalo na yung kaibigang sinasabi. Alam mo yung background ng kaibigan mo. Talagang kaibigan, ha? Kasi, pwede rin ito ay surety for a stranger. Gaya ng nasa ating teksto, no? Stranger. Isang kapwa na di mo kilala. Meaning, hindi mo lubos na kilala. Hindi mo alam ang background. Tapos sasaluhin mo, delikado. Yun yung caution na sinasabi na mag-ingat, huwag magdumali sa pagpasok sa ganyang transaksyon. Or, pangatlo, yung friend dito o stranger, yun mismo yung creditor. Yun yung nagpapautang. Okay? Na hindi mo rin kilala, tapos nangako ka, binigyan mo siya ng guarantee na babayaran mo. Tapos yung inutangan mo, hindi mo alam, buhaya. Patay ka dyan. Tuso. Merong hidden agenda. See? Tapos, nangako ka kaagad. So, inilagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng obligasyon sa sino man. Whether friend mo yon, kapwa mo, o di mo masyadong kakilala, o mismo yung creditor. Inilagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng obligasyon sa sino man sa kanila upang matiyak na babayaran mo ang utang ng iba. Yan. Tuloy ang basa. Verse 1, if thou hast stricken thine hand with a stranger. Ayon. So, synonymous yung friend tsaka stranger, ginamit. Pwedeng synonymous yan interchangeably. So, pinaliwanag natin yung friend, maaaring stranger, yung stranger, maaaring friend. So, maaaring yan yung creditor, maaaring yan yung kaibigan mo na nalagay sa alanganing utang, o ikaw yan mismo. Nilagay mo sarili mo sa isang kompromiso. Yan. Tagalog, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala. Ano ibig sabihin itong strike or stricken thine hand with a stranger? Ito po, noong panahon, ito pala yung gesture o kilos o token or pledge na ginagamit sa suretyship para kumpirmahin ang isang transaksyon. Maaaring ito ay shake hands o kaya appear. Appear tayo. Token yon, pledge, to confirm the suretyship. That's what striking thy hand with a stranger mean. Meron pa sinabi yan si Solomon in Proverbs chapter 17 verse 8. Proverbs chapter 17 verse 8. Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo, saan man pumihit ay gumiginhawa. I'm sorry. Verse 18, not verse 8. Proverbs 17 verse 18. Ang taong walang unawa ay nakikikamay. Yon.
Talaga pagka hindi mo naintindihan ang pinapasok mo at nakipagkamay ka, that's it. Yun na yun eh. Confirm na yun. Yun na yung pledge na meron kayong agreement na pinasok. Meron kayong pinagkasunduan. At nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Kaya dyan talaga papasok mga kapatid, kailangan ng wisdom. You see? Ganyan, yan ang kahalagahan ng salita ng Diyos, particularly na itong Book of Proverbs. Kaya si Solomon marami nang natutunan kasi yan Kaya kailangan niyang mamahagi, kailangan niyang mangaral, kailangan niyang turuan ang karamihan pagdating sa mga praktikal na pamumuhay. Kailangan ng wisdom, knowledge, understanding, discretion, prudence, at marami pang iba. Bago pasukin. Kasi, mahirap yan Nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Kaya pag hindi pinag-isipang mabuti, delikado. Ngayon, sa ating panahon, hindi na makukuha yan sa kamayan lang. Kailangan black and white yan. Pirmahang umaatikabo yan. Diba? Papa-attorney pa yan. Para walang kawala. So, sa atin pirma. Once na pumirma ka dyan, ayan na. Sealed na yan. Yung transaction na yan. So, we must exercise discretion, prudence, and be cautious bago tayo pumasok sa suretyship. Bakit po? Dahil po mayroong panganib na dalhin ang ating mga sarili sa gulo. At buti sana kung mga sarili lang natin, paano kung madamay ang pamilya? Lalo na kung wala ka na. Kinamatayan mo na ang atraso mo, utang mo. O sino mananagot? Hindi pamilya. Yun ang isang napakasamang mana na naiwan sa pamilya. Utang. Nababayaran ng pamilya. Mahirap, ano? Yan. Proverbs chapter 11, verse 5. Another verse about suretyship. Proverbs chapter 11, verse 15. 15 at 5. He that is surety for a stranger. Again, pwedeng ito ay kaibigan o stranger, hindi mo kilalang lubos. O yan mismo yung creditor, no? Maaring kilala, acquaintance, at maaring akala mo, alam mo yung sitwasyon ng tao yun, kaya gusto mong tulungan, pero ang nangyari, nagkamali ka pala. So, ang mangyari dyan, he shall smart for it. Ano ibig sabihin? He shall smart for it. He shall suffer harm. He shall suffer harm. Tiyak na at buong kalungkutan na siya ay madudurog, mababali, mapipilayan, and perhaps become a bankrupt. Smart for it. He will suffer harm. Therefore, he that hateth suretyship is sure. That's another way of saying, don't be rash. Be cautious sa pagpasok sa suretyship. Padalos-dalos. Parang nagkaroon ng overconfidence sa sarili. Sige, sagot ko yan. Ako bahala dyan. Mga ganyan Tayong mga Pilipino, mahilig sa ganyan Sige, pakainin mo yan. Lahat. Gustong kumain, Order lang kayo, Order. Ikaw, Order ka lang. Sagot ko yan. Nung nakakain na. Nasaan na yung ating magbabayad? Kala ko katabi mo. Andiyan na kanina. Hindi, sabi niya magsisiyar lang daw siya tingnan mo, baka nandun sa siya. Punta ron. Wala. Yung pala tumakas na. Ayan. Bihira si pare. Si kumpare. Puro yabang.
Mga ganon. Mahirap yung ganon, di ba? Kaya, winawarningan tayo eh. He that hated suretyship is sure. Another verse, Proverbs 22:26. Proverbs 22:26. Be not thou one of them that strike hands. Yon. Striking hands. Yun, yung pledge. Kamayan. Nagkasundo. One of the, a token. Or of them that are sureties for debts. Kasi, ang masaklap, verse 27, if thou hast nothing to pay, yun laang. Papasok-pasok sa, yabang kasi, ako bala dyan, sagot ko yan. Nung nagkakabayaran na, nagkakautangan na, hindi na kaya nung sinagot na magbayad. O di ikaw ngayon, nangyari. Yun. If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee? Wala ka may bayad, kunin niya higaan mo. Kunin niya balabal mo. Kunin niya lahat ng sasakyan, bahay, ari-arian, tapos. Yun ang ibig sabihin niya. So lesson number 1, let us not be rash. We must not enter rashly into suretyship. Lesson number 2, entering into suretyship is binding. It is binding. Meaning, you are already tied up into an obligation. At no retreat, no surrender. Wala na, atrasan yan. Let's go back to Proverbs chapter 6. Going back to Proverbs chapter 6, look at in verse 2. Thou art snared with the words of thy mouth. Thou art taken with the words of thy mouth. Tagalog, ikaw ay nasilo. Take note of that word, nasilo. Ng mga salita ng iyong bibig. Ikaw ay nahuli. Another word, nahuli ng mga salita ng iyong bibig o mga labi. Trap na, no? Dahil sa salita mo, napunta ka sa isang patibong kung saan ang pagtakas ay hindi madali. Hindi na malaya, kundi nasa ilalim ng ipinataw na obligasyong bayaran ng utang kung kinakailangan. Yung verbal agreement at yung ginawang paghampas ng kamay, yung striking of hands o with hands, o yung pakikipagkamay, meaning that's the token or pledge of agreement, at ginawa ito sa harap ng mga saksi, gaya na nasabi natin, ay token na yan, pangako, kumpirmasyon, na babayaran ng utang ayon sa pinagkasunduan. Ang kasunduang ito ay may halin tulad sa isang lambat, net, na hinawakan ng mahigpit, kung kaya hindi makakawala, nang hindi binabayaran ang utang. O kaya hindi makakalaya kung walang pahintulot ng pinagkakautangan. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinabi doon sa Proverbs chapter 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Basahin natin yon. Proverbs chapter 22 verse 7. The borrower is servant to the lender. Ang mayaman ay magpupuno sa duka. Palagi naman ganun eh. Yung mayaman, yun ang hari, yun ang boss. At yung mahirap, alipin. Nirurule ng mayaman ang mahirap. Palibasa, wala nga pera eh. Kaya nasa ilalim ng kontrol, ng mayaman. And then, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Yan ang katotohanan. So, kung magagawa lang natin tayo yung nagpapahiram at hindi tayo yung nanghihiram palagi,
Mas maganda. Pero pag ikaw palagi yung nanghihiram, alam mo na ang sitwasyon mo. Sinabi na ng Biblia, alipin. Hanggat maaari, huwag tayo manghiram no? Hanggat maaari, iwasan Ang bira talaga, no? Whether we like it or not, alipin tayo ng nagpapahiram. Busabos. Nasa ilalim ka ng rule, control, nung taong nagpahiram sa iyo. See? Kaya, walang kawala na yan. Basta pinasok mo yan, lambat yan. Silo. Hindi ka makakatakas. Hindi tayo makakatakas, mga kapatid. Hanggat hindi bayaran ang kahuli-hulihang sentimo. So yan ang lesson number 2. Entering into suretyship is binding. You will be bound under agreement, under the pledge, under the token, under oath. You will be bound. Alright? Lesson number 3. O guideline or advice number 3. Kung sakaling wala na pinasok na nalambat na nasilo na, nahuli na. Ano ang advice ni Solomon? Itong sinabi niya, mga kapatid, ito yung solusyon talaga, no? How to redeem yourself from compromise. Wala na, nagkakompromisuhan Nalagay na sarili natin sa kompromiso. Ano gagawin natin? Ito. Lesson number 3. Entreat with all humility to free yourself from debt. Verse 3. Do this now, my son, and deliver thyself. Ito yung counsel or advice ng taong pantas na dapat gawin ng taong nasilo, nabitag, nalambat, nahuli sa surety para makalaya sa obligasyon o pananagutan. At ang objective, notice this, by all means, deliver yourself. Iligtas mo by all means ang iyong sarili hanggat maaari makawala ka sa bitag. Yan ang objective. Para hindi tayo maging alipin habang buhay. Continue. When thou art come into the hand of thy friend. Tagalog. Yamang ikaw ay nahulog sa kamay o kapangyarihan ng iyong kapwa. Meaning, ikaw ay nasa kamay o mga kamay ng pinagkakautangan. Lambat nga Silo. Hawak sa kamay. So ikaw ay nasa mga kamay ng pinagkakautangan na maaaring humingi ng pagbabayad ng utang sa iyo bilang garantor. Hindi man ikaw ang may utang, ikaw yung naging suretyship or surety. Kaya yung sinalumong tao, once na hindi siya nakapag-perform ng kanyang duty or obligation, ikaw ang sisingilin. Yun. Yung utang na sinalo mo, utang mo na rin. Yan ang sinasabi rito ng taong pantas. Okay? O kaya, ikaw ay nasa mga kamay ng may utang. In that case, hindi ikaw, yung kaibigan mo. See? Nilagay mo kasi yung sarili mo sa mga kamay ng iyong kaibigan na siyang may utang. Sinalo mo siya. Kaya nga sabi nga natin, yung utang niya, utang mo na rin. At pagka hindi siya nakabayad, ikaw magbabayad, ikaw yung guarantor Ikaw yung surety. Yan. Na kung siya ay naging pabaya, o kaya ay naging tuso, at naloko ka, nalinlang ka, ay maaaring ipaubaya sa iyo ang pagbabayad nito. Iyon ang sinasabi ni Solomon, mag-iingat ng pagsalo agad, kahit pa kaibigan. Buti sana kung talagang alam na alam mong kalagayan Circumstance, talagang hirap na hirap, walang kaya, hindi kaya magbayad.
Kaya lang naman nagkautang talaga, nagkagipit-gipit. Pero yung nangutang dahil bumili ng alahas, hindi nabayaran, hindi mo alam, ganun pala, o kaya ay natalo sa kasino, tapos sasaluhin mo yon. Pero sabi sa'yo, dahil nangutang siya, may sakit yung anak niya, ganun ba, di niloko ka, hindi pala totoo yun, hindi pala natalo sa kasino. Tapos nangako sa'yo, babayaran kita. O kaya maglo-loan sa bangko, ikaw ang gagamiting guarantor. Yan. Yung palang ilo-loan, hindi naman pala sa mabuting bagay dadalhin, magsusugal. Diba? Nalin lang. Tuso yung kaibigan mo. Okay, tuso yung kakilala mo. Yan. Kaya pag may nangyari, ikaw mananagot. O kaya sa parehong mga kamay nila, nahulog ka. Either way, mga kapatid, ikaw na surety o guarantor ay nahulog, nasilo, naipit, nalambat sa kanilang mga kamay. Yan ang dilema ng suretyship. Kaya talaga mag-iingat. At pagka naipit na nga, nandyan na, ano gagawin? Lumuhod ka na. Sabi rito, yumaong ka. Magpakababa ka. Yon. Kanino? Dito sa pinagkakautangan. Magpatira pa sa harap niya. Lumuhod ka. Actually, ang meaning talaga nito, magpatapak ka. Yan talaga ang literal na kahulugan ng magpakababa. Magpaapa ka. At hilingin mo sa kanya na palayain ka mula sa pagkakagapos. Kung mapapakiusapan. Kung yung creditor, maunawain. At maawain. Yan. Di wow. Biyaya yun ng Panginoon pag nakalaya. Diba? O kaya, mga kapatid, makiusap doon sa may utang. In that case, yung kaibigan na sinalo mo, makiusap ka sa kanya. Please naman, maawa ka. Bayaran mo ang utang mo. Ako ang sinisingil eh. Utang mo naman yun eh. Walang-wala din. Ang sunod na pakiusap mo, sige, pagtulungan nating dalawa. Yun. Huwag naman ako lang. Hindi ko naman utang. Utang mo yan eh. Akala ko naman kasi, sabi mo sa akin babayaran mo eh. Kaya pumaya ko maging guarantor mo. Yun. Nangyari. Diba mga kapatid? Ganda, no? Meron palang ganyan turo sa Bible. Suretyship. Sapagkat ikaw ay nasa kanyang mga kamay. Either sa kamay ng creditor o sa kamay ng debtor. Yung kaibigan na sinalo mo na may utang. At wala nang dahilan pa para magmataas, para magmayabang, para magmalaki, para magalit sa kanya. Kadalasan, ganun na nangyari. Siya na nga may utang eh. Siya pa nagmamalaki. Siya pa nagmamata. Siya pa nagbabanta ah. Sa halip na magpakumbaba. Sa halip na magpakababa. Diba? Mali yun. Siguro ano yun, defense mechanism na lang ng tao. Kasi alam nga niya ipit na siya silop na nahuli na lambat na Kaya, re-reverse na lang niya. Patapangan na lang tayo. Sige, pilitin mo ako magbayad. Anong gusto mo? Banta na. Tubon-tubo ka na sa akin. Kumita ka na hindi naman ganun ang usapan.
Nakipagkamay ka, hindi ganun ang usapan. Nakipagkasundo ka, hindi naman ganun ang usapan. Huwag may ibahin. Kaya gulo. Gulo talaga ang pinapasok. Ang advice ng taong pantas, magpakumbaba ka na lang. Ang kababaang loob at hindi ang pagmamalaki o kaya pagmamatas. Ang tamang asal na malamang na magagamit sa ganitong kaso. Ito rin po yung prinsipyo na itinuro ng Panginoon. Sa Mateo, Kabanata 5, talatang 25. Matthew chapter 5, verse 25. Matthew chapter 5, verse 25. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, creditor or debtor, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom. Ayan na. Demandahan blues na. At ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. 26. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Ibig sabihin, you have to pay your debt hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Napalad kung yung kaalit, creditor, maawain. Yun. Samahan mo na talaga yan ng, sabi dyan, di ba, magpakababa. Hindi lang doon sa creditor, magpakababa tayo sa Panginoon. Lumuhod tayo sa Panginoon. Magpatira pa tayo sa Panginoon. Na sana hipuin ng Panginoon yung puso ng creditor. At maunawaan tayo. Yun na marahil ang ultimate chance or opportunity. See? Let's go back to Proverbs chapter 6. And make sure thy friend. Ano yung make sure thy friend? Makiusap ka sa nagpautang. Maring yun yung friend na tinutukoy. Yung nagpautang. Ikaw na naging surety o guarantor para sa iyong kaibigan. Para makalaya ka. O kaya'y yung make sure thy friend, yun yung friend mo na sinalo. Yun yung debtor. Yun yung may utang. Makiusap ka sa iyong kaibigan na siyang may utang, na bayaran naman ang kanyang utang ng madali. Nang sa ganon, palayain ka sa pagkakasilo kasi ikaw yung nabitag. Ikaw ay sumalo. Diba? At bigyan ka ng seguridad ng iyong kaibigan. Kung totoo siyang kaibigan. Mahirap din pumasok, no? Sa mga ganyang maglo-loan, ikaw ang garantor. Pwede yun, kung talagang mapera ka naman. Isipin mo rin kung halimbawa yung debtor na kaibigan ay hindi makapag-perform, makabayad, alam mo na ikaw ang sisingilin. Di ba? At kung alam mo na yon, ready ka namang magbayad, walang problema. Gusto lang makatulong. Tsaka noble ang cost ng pagtulong dahil nangangailangan nga yung friend mo. Kaya nga dapat inaalam mabuti yung circumstances ng friend. Saan mo gagamitin yan? Saan mo dadalhin yan? Bakit ka naglo-loan? Alamin mo rin. Baka ipang kasino lang. O kaya bibili lang ng sasakyan luho. Hindi naman talaga necessity. Patay. Patay tayo dyan. Ganon. Diba? Lesson number 4. Don't ever ignore the case until it is resolved. Huwag babaliwalain itong pinasok na problema o kaso Hindi pwedeng baliwalain ito No? Gaya ng sinabi ng taong pantas, verses 4 and 5. Balik tayo. Huwag mong bigyan, chapter 6, verse 4. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata. Hindi mo pwedeng tulugan yan.
o magpaidlip man sa iyong mga talukap mata. Ibig sabihin, na yung taong nasa ganong sitwasyon, nasa lambat, nasilo, na bihag ay hindi dapat maging pabaya at walang pakialam. Hindi ko naman utang yun eh. Consumalo eh. Surety. Ginawa mo sarili mo bilang surety. Yung pala, hindi ka pala sure. Bakit ka naging surety? See? In that case, hindi mo na matatakasan talaga yan. No? Hindi pwedeng baliwalahin, hindi pwedeng deadmahin, kundi dapat gumamit ng labis na kasipagan at huwag mag-iwan ng anumang bato na hindi nakaligtaan o pamamaraan na hindi nasubukan para lang mapalaya ang sarili. In other words, by all means, gumamit ng lahat ng means para makalaya sa bitag na yan, sa lambat na yan. Yan. Verse 5, lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mangangaso. Kasi yan ang sitwasyon noong surety or yung guarantor. Para siyang hayo, para siyang usa na nalambat at napasa kamay ng mangangaso. At para din siyang ibon sa kamay ng mamimitag. And so, strive and struggle na makalabas. Di ba ganyan ang usa pag nasisilo, ganyan ang ibon. Umipiglas, talagang nag-strive para lang makalaya, makalabas sa hawla. Dapat subukan ng lahat ng paraan para makakawala sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa pagiging suretyship o guarantor. Lalo na kapag napag-alaman niyang mananagot siya sa panganib na kanyang pinasok. At ito dapat niyang gawin agad-agad. Immediately. At kailangan niyang makakawala sa kamay. So, summarize natin yung ating pong mga lesson na natutunan. Lesson number 1, we must not enter rashly into suretyship. Think. Use discretion, prudence, wisdom, understanding. Kasi lesson number 2, entering into suretyship is binding. Binding yan. Wala nang labasan dyan, hindi makakatakas. Lesson number 3, entreat with all humility. Buong pagpapakumbaba, makikiusap para lang to free yourself from obligation, from debt. And lastly, yung huwag natin kalilimutan, do not ignore. Do not even ignore the case until it is resolved. Again, let's read Proverbs chapter 11, verse 15. Proverbs chapter 11, verse 15. Siyang nananagot sa di kilala ay mapapariwara. Will smart for it, meaning will suffer harm. Siyang nananagot sa di kilala. Ngunit siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. Alright, nice kung pansin ninyo yung the first part ng verse. Siyang nananagot sa di kilala ay mapapariwara. Sa King James, he that is surety for a stranger shall smart for it. Now, ang nice ko, i-compare natin ito sa Hebrews chapter 7. Pero bago yan, basahin ko muna ito para maintindihan natin lalo, sa English. Wala yata ako. ESV? Wala. Gusto kong basahin sa ibang translation. Ayan, sa Bible in Basic English, he who makes himself responsible for a strange man will undergo much loss.
Easy English version, if you promise to pay the debt of a stranger, you will be sorry. ISV, securing a loan for a stranger will bring suffering. Yeah. Now, compare natin to sa Hebrews chapter 7, verse 22. Hebrews chapter 7, verse 22. By so much was Jesus made a surety of a better testament. You know, folks, ang ating Panginoong Yesus ay naging surety din o tagapanagot para sa atin nung tayo ay mga dayuhan o stranger o kaya'y di kilala. And because of that, ano nangyari kay Jesus Christ? He smart for it. He suffer harm. Siya ay nagdusa dahil dyan. In Isaiah chapter 53, sabi doon, siya ay nabugbog at nasugatan para sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, alam niya ang ating mga kalagayan. Hindi siya naloko, hindi siya nalinlang. Alam ni Jesus Christ ang ating circumstances. Alam na alam niya yung dilema, yung problema, yung panganib na kinasangkutan natin. Gayunpaman, kahit alam niya yon, sinalo pa rin niya tayo. Sinagot niya tayo. Siya ang naging tagapanagot natin. At ano nangyari? Siya ang nagbayad. Binayaran niya ang malaking halaga ng ating pagkakautang. Siya ang naging ransom ng ating malaking pagkakautang sa Diyos. Sa pamagitan ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, na nabuho sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alam ni Jesus Christ ang ating kalalagayan at kung ano ang ating magiging kahihinatnan at siya ay naging surety sa layuning bayaran ang buong utang at palayain tayo. Kinuha niya ang ating lugar. Siya ang pumalit sa atin, kaya siya ang naipit, siya ang nabitag, siya ang nasilo. Tayo ang nakalaya. Gayunpaman, hindi siya nasira. Hindi siya nabali. Hindi siya nabangkarote. Sapagkat naganap lahat ni Jesus Christ ang lahat. Na-fulfill niya, hindi siya nabigo. Yan. At yung kanyang ginawa, nagkaroon ng bunga. Dahil sa travail of his soul, makikita niya yung binhi ng kanyang naging paghihirap. At yun tayo, mga kapatid. Yun yung mga elect ng Diyos. Lahat, sabing Jesus Christ, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Lahat ng kanyang pinag-alaya ng kanyang buhay, wala kahit isa ang mapapahamak. Bawat isa ay kanyang bubuhayin sa huling araw. Walang mapapahamak, walang hindi maliligtas. Lahat ng kanyang tinubos ay maliligtas at walang sino man ni isa ang mapapahamak. Ito ang prinsipyo o bisa ng surety ni Jesus Christ. Salamat sa Panginoon. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, mapapalaya ka. Maalis ka dyan sa bitag na yan. Only the Son of Man can set you free. If the Son of Man can set you free, listen, you shall be free indeed. Ikaw ba'y malaya na?
sa pagkakautang mo sa Diyos? Masasabi mo bang bayad ka na? Now, in that lesson, mga kapatid, makikita natin, hindi totoo na yung general atonement, yung universal atonement, hindi yan totoo. Hindi kailanman naging surety si Jesus Christ sa buong sanlibutan. Hindi siya naging surety sa every individual without exemption. Kasi kung siyang naging surety, every individual without exemption, wala nang utang. You see? Si Jesus Christ ay naging surety para lamang sa bayan ng Diyos, the people of God. Children of God, the elect, or those who will only believe in Jesus Christ. Christ became surety for them. Kaya mali yan, yung universal atonement na yan. Mali yung general atonement na nagtuturo na si Kristo namatay para sa lahat ng tao. Eh di siya naging surety. Sinalo niya lahat. Eh kung sinalo niya lahat, edi bayad. Di ba? Walang mananagot. Kasi nanagot na si Jesus Christ eh. Kita niya? Kaya hindi uubra yung general universal atonement sa principle ng suretyship. Nanuha niyo? Salamat na lang, ano? Sa panahon na hindi natin kayang palayain ang ating mga sarili mula sa pagkakatanikala sa kasalanan at sa kamay ng dyablo. Salamat, dumating ang ating tagapanagot na walang iba kundi si Jesus Christ. At tayo pinalaya niya at tayo tutunang malaya. Purihin ang Panginoon. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan dakila, salamat sa napakaganda niyong mensahe sa amin, suretyship. Salamat sa warning, caution, advice, lesson. Naingatan namin ang mga sarili, maging discreet kami, prudent, sa anumang transaksyon na aming pinapasok. Talagang kailangan namin ng ganitong payo, aral, para mag-iingat kami, Panginoon Diyos. Bagamat kami po bilang inyong mga anak, bilang mga manampalataya, gusto namin tumulong sa aming kapwa, sa aming, lalo na sa aming mga kapatiran. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng kakayahan na maging tagapanagot upang matulungan namin ang mga lubog sa pagkakautang, lubog sa kompromiso, upang sila makalaya dahil kaawa-awa sila. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na gamitin niyo kaming kasangkapan at instrumento. At tulungan niyo kami na mabayaran namin ng lahat ng aming mga pagkakautang. Makalaya kami, Panginoon Diyos, sa tulong at awa po ninyo. Bigyan niyo po kami ng pabor na masettle namin ang aming mga kompromiso o accounts. Dalangin namin ang iyong patnubay sa amin. At salamat sa ginawa ng Panginoon Jesus na siya ang aming naging surety for a better testament. Doon sa ginawa niya doon sa cross of Calvary, pumasok siya sa isang transaction. He paid our debt. Bago siya namatay, He declared tetelestai, nang ibig sabihin, nabayaran na. Salamat. Salamat, O Diyos, sa Panginoong Sus, na binayaran niya ang aming utang at kami malaya na. Kaya kami nananalig sa Kanya, kami sumasampalataya sa Kanya, na siya nga po ang aming tagapanagot, siya ang aming tagapagligtas, na nagbayad ng aming malaking utang. At kami naniniwala na kami pinawalang sala na justified by faith through the blood of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Sana'y ganyan din ang mangyari sa mga mahal namin sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga asawa. Makakita sila ng pag-asa na kay Kristo Jesus kung sila'y sasampalataya. Pagpalain niyo po ang panambahan mamaya, banal na hapunan, na gugunitay namin muli ang ginawang suretyship ni Jesus Christ on the cross through the Lord's Supper. Gawin niyo po kaming karapat-dapat.
Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, aming Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Sus, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Mamaya muli, tayo magkasama-sama.